Ayun guys, ayun, nagluto tayo ng ano, ng balat ng baka. Yung nating galyantes tapos sinabawan, ito siya. Hindi na natin pinakita kung paano kung paano natin to siya linaga kanina. Sobrang ano siya, sobrang lambot. Sarap kagatin. Siyempre ngayon may ngipin na tayo. Kaya natin pinalambot ng husto kasi bawal tayo kumagat ng matigas na pagkain kasi ang ating ngipin ay pasta lang. Kaya salamat sa mga tumulong sa akin para magkangipin ako. Siyempre sa aking foreman, kay Kuya Juan, kay Kuya Alex, kay Sir Dios na ayun, boss ko nga. At siyempre sa North Party List. Northern, ayan, North. Yun mga nanalo sa mga nanalo na binoto ko sa senator. Congrats sa inyo sa 10. Dalawa lang pumalya pero balaraw mape-perfect din natin. Yun guys, samahan niyo ako maghiwa ng sa mga politiko naman na natalo at nanalo sana magkamayan kayo at magmahalan lang. Ang isang bagay ay gawin natin perfect lahat. Diba? Walang away, walang gulo basta sa kinabukasan ng ating bayan. Kaya yun guys, samahan nyo ako maghiwa. Umpisa na natin. Ito sobrang siya kasi bawal tayo kumagat ng matigas. Matigas na matitigas kasi yung pasta natin. Yan, siyempre. Ingatan natin. Ayan guys. Ay. Muntikan ba nalaglag? Shit! Mas masarap syempre kung maraming cheese. Ang ibabaw ng nilupak. Pak na pak talaga. Ang klaseng. Galyantes. Ito po yung pinakamasarap na pulutan. Pulutan natin sa ulam. Kailing sa ngayon, linggo. Siyempre, sana matay kay God sa mga biyayang natatanggap natin. Siyempre sa mga tao rin na tumulong para mapunta sa akin yung pera na yun. At sa mga taong manonood na to, na sana mapanood nyo ang aking vlog. Tapos wahod na rin sana tayo. Kahit unting alaga lang, kahit 1,000 isang araw lang, kahit sa isang buwan 1,000 masahod ko, ay na yun. Para sa mga mga tropa. Tapos punta tayo sa siyempre shoutout natin si Magdalena. Lagi ka tayo pumupunta sa bar. Pero yun, talagang ganun ang buhay. Single tayo ngayon, kaya punta-punta tayo sa bar paglasing. Hindi na makakala si Magdalena, di ba? Ayun, sa susunod nating vlog, syempre, bibili tayo ng ng maskara ng baboy, yun naman ang ating ihaw. Kaya sama-sama lang kayo sa aking vlog para lagi tayong magkakasama, friends. Syempre, nakita nyo naman yung aking pagbabag sa Rainbow Resort, di ba?
Someday pupunta tayo sa Isabela Resort. Tapos lahat ng resort dito sa Isabela pupuntahan natin sa tulong ng ating mga kaibigan sa lahat ng mga ngaral ng Biblia. Sa iba't ibang reliyon, sana matulungan nyo ako mapuntahan natin yung mga swimming pool para maging full ang ating pagmamahal kay God. Yan guys sana matulungan nyo ako na mapuntahan na nila ng swimming pool dito sa Isabela. Sana mapagsahod tayo para mapuntahan natin yung mga swimming pool. Fullness, pagmamahal kay God sa ibang tao. Full na full. Pagdating ko sa lugar kung saan dapat nakatayo ang bahay namin, nagulat ako, wala na ang bahay namin. Nanlambot ako. Siyempre sa mga nagsasaot sa pool. Pool. Nagpo-pool ba kayo? Nakatayo roon. Hindi ko alam Kila kila JB Sukal. Sila yung mga sikat na dyan, Prembado Reyes. Tama ang hinala ko. Iniwan na ako ng asawa ko. Papaalis na sana Shout out. ako, pero biglang bumukas Mga ang supporters pinto nila, ng baka bahay naman, ngayon. paano ako, Halos hindi ako makain. follow and pakiwatch na rin po ang aking vlog. Tinawag ko siya at nang makita niya ako agad siyang sumigaw ng mama. At tumakbo rin papunta sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Iyak ako ng iyak habang hawak siya sa bisig ko. Ilang taon din akong hindi nakauwi. Ilang taon ko rin siyang hindi nayakap. Kaya hindi ko na napigilan ang emosyon ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumabas ang asawa ko. At sa loob ng bahay, napatigil ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumakbo papunta sa akin at niyakap ako ng sobrang hindi. Doon na niya ipinaliwanag ang lahat. Mali pala ang lahat ng iniisip ko. Ang dahilan kung bakit titira na siyang makipagsikat sa akin. Kung bakit, minsan hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Ay dahil nabala siya sa pagpapagawa ng bahay namin. Gusto niya akong surpresahin at gusto niyang ipakita na habang ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa at sa pamilya namin. Hindi siya basta-basta nagpapapiya. Habang ako ay nagsasakripisyo sa malayo. Sa naman ay ginagawa ang lahat para matikliyan ang paghihirap ko. Hindi ko alam kung matatawa ako sa sarili ko o maiyak palalo. Ilang taon akong nagduda sa kanya. Ilang beses kong inisip na baka may iba na siya. Pero nagkamali ako. Ang Sa North Party List, Solid North, top 8. So congrats sa ating pagkamanalo. Sa top 10 na senator, alam niyo na yun, yung sino kayo. Shout out sa inyo. Pero hindi ko inaasahan ang So congrats sa mga nanalo. nag-uwi na ako. Hello sa lahat. Ako nga pala si Diana, 35 years old. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Simula noon ang pagsasama namin. Okay na pambili ng ice cream, magbibili na ako. Naman kami Mamaya mayaman, mainit. pero nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw sa buhay namin. Pero Sito. masaya at buo ang pamilya namin. May isa kaming anak na siyang dahilan kung bakit mas lalo kaming nagsumikap sa buhay. Ngunit nang dumating ang matinding pagsubok sa aming buhay, nang mawalan ng trabaho ang asawa ko, Binigay ko na nahirapan libang kaming naglag ko. makaraos sa pang-araw-araw na Ano, gastusin. 300. Kaya malin. Sinubukan naming magtipid sa lahat ng Isang bilog paraan. lang. Pero kahit anong gawin namin, hindi pa rin sapat. Mas lalong nalubog kami sa utang. Ang dating tahimik at masayang buhay namin ay napalitan ng kahirapan at pangamba. Hanggang sa dumating ako na kailangan kong magdesisyon. Ayoko nang nalalangawan ng aking pagkain. Ang asawa ko naman, kahit anong gawin, ay hindi makahalang ng matinong trabaho. Kaya kahit sabihin sa kalooban ko, napilitan akong mangitong bansa. Napakasakit isipin na ikaw ay mamalayo sa pamilya at lalo na sa anak ko. Ang asawa ko pilit na nagpapakatatag. Pero kita sa mukha niya, ang lungkot. Pero wala akong magawa kasi kailangan kong gawin ito para sa pamilya namin. Sa unang buwan ko sa ibang bansa, halos araw-araw kami magkausap ng mister ko. Lagi siyang nangungumusta sa akin. At kung ano ang ginagawa nila sa bahay, kung paano lumalaki ang anak namin. Kahit pa paano bumaan ang pakiramdam ko. Kahit malayo ako, ramdam kong hindi nawawala ang koneksyon namin. Pero habang tumatagal na pansin kung unti-unti siyang nagbago, hindi ko na siya makakausap
palagi. Minsan hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Kung sumasagot man siya, madalas ay parang nagmamadali siya. Laging may dahilan kung bakit hindi siya makausap ng matagal. Hindi ko maiwasang mag-isip ng masama. Nagdududa ako, alam ko naman Maka na nga, ano ang Mayo? nangyayari sa Isang mga plato, ma? OFW na kagaya ko. Ma'am? Maraming nawawasak na pamilya. Ma, plato. Dahil sa pangangaliwan ng naiwan sa Pilipinas. Naisip ko baka may iba na siya, o baka nakahanap na siya ng iba, habang wala ako. Baka hindi na ako ang uuwian niya. Kahit gusto kong bumalik agad sa Pilipinas, para alamin ang totoo. Kailangan kong tapusin ang kontrata ko. Kaya Tapos guys, syempre, gagawa tayo ng sinabawan sa papaitan natin para masarap ang ating inumin Sa mga panahon ng pag-uwi, at ang ating pagkain mamaya. nagsimula ko ng lakas ng loob. Pinilit kong ihanda ang sarili ko sa kung ano mang sasakitin ko. Pagdating ko sa amin, ang nasa isip ko lang kahit anong mangyari. Basta makasama ko ulit ang anak ko. Magiging okay na ako. Pagdating ko sa lugar kung saan dapat nakatayo ang bahay namin. Nagulat ako, wala na ang bahay namin. Nalambot ako at nanghina na tumutulo ang luha nang makita kong ibang bahay na ang nakatayo roon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kung magagalit o kung matatakot sa kung anong ibig sabihin nito. Sa isip ko tama ang hinala ko, iniwan na ako ng asawa ko. Papaalis na sana ako, pero biglang bumukas ang pinto ng malaking bahay na yon. At lumabas ang anak ko. Halos hindi ako makahinga, tumakbo ako papunta sa kanya. Tinawag ko siya, at nang makita niya ako agad siyang sumigaw ng mama. At tumakbo rin papunta sa akin. Iyakap ko siya ng mahigpit, iyak ako ng iyak habang hawak siya sa bibig ko. Ilang taon din ako hindi nakauwi. Iyakap. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumabas ang asawa ko. Mula sa loob ng bahay, napatigil ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang pumunta sa akin. Iyakap ako. Doon na niya ipinaliwanag ang lahat. Mali pala ang lahat ng iniisip ko. Ang dahilan kung bakit bihira na siyang makipag-usap sa akin. Kung bakit, minsan hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Ay dahil abala siya sa pagpapagawa ng bahay namin. Gusto niya akong supersahin at gusto niyang ipakita na habang ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya namin. Hindi siya basta-basta nagpapakaya. Ayun guys, mamaya iwan natin to ng sibuyas. Siyempre tatakpan natin dahil baka ito ay lang nangawin. Ito ay papakita ko sa inyo kung paano natin lulutuan ng ating sinabawan na balat ng baka. Ayan. Ayun guys, to papakita natin, dito natin siya ilalagay.